Welcome back again sa History and Facts TV. Sa video na ito tropa, ay bibigyan ko lang muna kayo ng update na ewan ko lang kung magugustuhan nyo or what. Pero isa lang ang sinisigurado ko, kahit ayaw ng marami sa China ay panigurado na mag-iiba ang inyong mga pananaw dahil sa mga sinabi ni Xi Jinping nung isang araw kay Joe Biden sa isang virtual summit ay medyo bago sa ating pandinig na para bang ewan. At mamaya ay sasabihin ko sa inyo kung paano binomba ng mga Chinese ang mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Medyo may pag-uusapan lang tayo tungkol sa pinagsasasabi ni Xi Jinping. Dito muna tayo sa mga pinagsasasabi ng China. Pero bago ang lahat ay baka naman pwedeng pakisubscribe ng ating YouTube channel. We're going to 100,000 subscribers na. Maraming salamat. Ayon sa economictimes.com, sinabi ni Xi Jinping na wala raw silang kinukuha kahit na 1 pulgada ng kalupaan sa ibang mga bansa. Ang mga Chinese daw ay palaging mapagmahal, palaging kapayapaan ang nais at ang kaguluhan ay wala sa dugo ng mga intsik. Ang kanilang bansa raw ay mapagmahal na bansa at hindi raw sila mag-uumpisa ng digmaan. Hindi rin daw sila nang aangkin ng kahit 1 pulgada ng lupa sa ilang mga bansa. Tingin mo tropa, hindi ba sila nang aangkin ng kahit 1 pulgada ng lupa sa ibang mga bansa? Comment down below at kung may alam kang lugar na inaangkin ng bansang China. Pero mamaya ay sasabihin natin kung ano ang mga bansa ang inaangkinan nito ng teritoryo. Simula daw na naitatag ang People's Liberation Army ay hindi raw kailanman nagsimula ng gulo ang China at simula noon ay walang inangking lupa ito mula sa mga bansa. Habang ang pinagtatalo ng teritoryo sa karagatan sa South China Sea na kiniklaim din ng Vietnam, Malaysia, Pilipinas, Brunei at ng Taiwan ay tinayuan na ng China ng mga artipisyal na isla. Ang China rin ay na-involved sa pinagtatalo ng teritoryo sa East China Sea. Pinagtatalunan ng Japan at ng China ang Senkaku Islands na tinatawag naman ng China na Diaoyu Islands. Sa sinabing ito ni Xi Jinping, maniniwala ka ba tropa na wala itong inaangkin sa mga bansa na kahit 1 pulgada lang ng lupa? Well, I think but I don't know na baka kausap niya lang si Joe Biden kaya niya sinabi yon. Maybe natatakot siya sa kanyang kausap or whatever. Ikaw tropa, anong sa palagay mo? Anyway, sasabihin ko naman sa inyo kung anong mga teritoryo ang inaangkinan ng China sa kabila ng pagsabi ni Xi Jinping na wala silang inaangkin. Panoorin niyong mabuti. Una na dyan, syempre, ang parte ng West Philippine Sea. Marami sa atin na alam na ang isyong ito. Well, hindi lang naman China at Pilipinas ang nagtatalo tungkol sa teritoryong ito, kasama rin ang ibang mga bansa. Pangalawa, ang border naman nito sa India na tinatawag na Sino-India at tinatawag ding Tibet. Bakit gustong makuha ng India ang Tibet? Dahil malamang na hindi kusang isusuko ng Tibet ang de facto na kalayaan nito. Kaya naman iniutos ni Mao Zedong noong 1949 na maghanda upang magmarcha patungo sa Tibet sa Kamdo o Chamdo upang hikayatin ang pamahalaan ng Tibet na makipag-ayos sa China. Ito naman ang inaangkin nito sa North Korea. Ang bulkan na may pangalang Mount Baekdu at may pangalan naman sa China bilang Changbai. Inaangkin din ito ng China sa kabila ng itinuturing itong sagradong bulkan para sa mga taga North Korea. Ito ang pinakamataas na bulkan sa Hilagang Korea at Northeast China. Trivia muna tayo, kaunting kaalaman lang mga tropa. Alam mo ba na ang pangalan ng Thailand
ay hindi talaga Thailand? Itinaguyod noon ng Administrasyong Pibon ang nasyonalismo at noong 1939, opisyal na pinalitan ang pangalan ng bansa mula sa Siam patungong Muang Thai na ang ibig sabihin ay Land of the Free o sa madaling salita ay Thailand. Yan ang ating trivia kahit wala sa mga disputed territories list ang Thailand. Anyway, bukod sa mga pinag-aangkinan na ito ng China, ito pa ang sandamakmak na bansa ang pinag-aangkinan nito tulad ng Taiwan, Philippines, Indonesia, Vietnam, Japan, South Korea, Singapore, Brunei, Nepal, Bhutan, Laos, Mongolia, Myanmar at napakarami pang iba. Tapos bigla na lang sasabihin ng China na wala di umano itong inaangking lupa kahit 1 pulgada? Well, baka naman kaharap lang si Joe Biden kaya nila ito nasabi. Tingin mo tropa, comment mo ang opinion mo sa ibaba ng video na ito. Dito naman tayo sa pangbobomba di umano ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Alam nyo ba mga tropa na ngayon, as in ngayong araw na ito ay binomba ng mga Chinese ang mga barko ng Pilipinas sa WPS? Binomba nila ng mga water cannon kaya napilitan na ang hukbo ng Pilipinas na iatras ang paghahatid ng supply na naglalaman ng mga pagkain. Ito ay naganap sa Ayungin Shoal. Ang Ayungin Shoal ay bahagi ng Kalayaan Island Groups na isang mahalagang bahagi ng Pilipinas. Gayon din ang Exclusive Economic Zone at Continental Shelf ng Pilipinas. At kung saan ng Pilipinas ay may soberanya, karapatan sa soberanya at jurisdiksyon. Hanggang dito na lamang. At kung may hindi ako nabanggit sa mga disputed territories ng China ay pakisabi na lang sa video na ito. At kung ikaw ay may katanungan at agam-agam na nais pag-usapan tulad ng sa video na ito o ano pa mang kalokohan tungkol sa politics, facts, history, just leave a comment down below. Gagawan agad natin yan at sama-sama natin hanapin ang katotohanan. Thank you for watching. Spread the love and good vibes.